are you measuring? Ano ba yung mini-measure mo? For example, try natin kunin yung mga column footings natin. Ayan. Column footings 1. So ano ba yung depth ng column footings natin? For example, 350 millimeters, no? So price per cubic, pwede na tayo maglagay ng presyo agad dito. For example, papa-batch mix mo to, 3.8 na lang per cubic meters. And then color niya, hanap na lang tayo ng kulay, and then click OK. So ang mako-compute ngayon ni ano dito, automatically, pag nag-area ako, ko-compute na niya with the depth itself. So volume na agad yung kino-compute niya. So select ko lang for example, first point, second point, third point, and fourth point. Ayan. And then click escape. So meron na akong total volume nung cubic ko dito sa foundation ko. So try kong i-show legend. Ito yung volume ko dun sa footing 1 ko. Ayan. So 0.5 cubic meters, no? I-highlight ko lang para ano tayo, makita natin. Ayan. So 0.5 cubic meters. So ngayon, for example, gusto kong mag-add uli. So pwede tayong mag-new section or copy na yan. Copy na lang. Control C and then Control V, paste natin, right click, move, no? So ito lang naman ang mahirap dito yung pag-copy and move. So copy and move. Ayan. Then move lang. Alam ko may hotkeys yung move Wait lang, hanapin ko dun sa ano natin, settings natin. Settings, general, move, M. Wala siya dito. Para sana directly na tayo dun sa ano. Okay lang naman. Pero new section, N pala yun. N yung new section. Paano po palitan yards to cubic meter? Dun sa settings natin dun sa system nung nauna pa. So dapat kung naka-metric ka, metric lahat. Kung English system. Okay? So ganun lang naman. Dun sa settings natin. So general and then palitan mo yung mga default na measurement nyo dito. So magiging English system siya nun. So dapat stick ka lang sa isang system natin. Ayan, so ulitin ko lang itong column natin. No? So try naman natin dito sa likod, yung C2F2. So click nyo lang yung area and then hanapin nyo yung volume in cubic meters. Ngayon, try natin yung column footings 2. Column footings 2. So yung depth natin or yung lalim niya, yung thickness is 350. Price na lang is 4,000. And then yung kulay, ibahin natin para mas light orange. And then click OK. So click the first point. So automatic guys, no? Ano to? Ko-compute niya is volume nung ating column footings. Ayan. So meron na tayong first point, 0.3 cubic. So kung gusto niyo i-copy yan, right click, copy, and then Control V, paste. And then move niyo na lang. Ayan. So pwede niyo i-highlight yan. Ayan. So kumare, sa-select ko yung tatlo, pwede ba yan, sir? Right click, and then copy, and then paste. And then let's try to move it, no? Yung lahat, move. So same lang naman sila dito sa part na to. Ayan. So select mo lang yan. Then ito, move na lang natin. Parang nawala. Na-delete ko yata. Ayan, na-delete ko. Control C, Control V. Ilang mahirap dito kasi naglalak kasi sila. Para hindi halo-halo yung ano natin. Pero mamaya may mga easy way pa. Sasabihin ko na lang. Ayan. So, kompletuhin nyo na lang yan, no? So, ngayon, ano ba yung parang importance nito, sir? So, for example, ang gagawin ko naman yung slab, no? For example, yung nabuhusan ko na slab, eto munang part na to na nakapasok sa tie beam natin. For example lang. So, right-click ulit or punta tayo sa area and then hanapin natin volume in cubic meters. So this one slab naman or concrete slab yung ating kukunin. Yung thickness natin siguro nasa 150 na lang pero malaki na to. Pero okay na lang yan. 3.5 per cubic. And then yung kulay natin siguro pwede kayong maghanap dyan, no? Pwede kayong humanap ng color na gusto nyo. Ayan. Ito magandang kulay.
Ayan. So, medyo light blue siguro. And then click OK. So, ngayon, isa-select ko na. Yung cubic meter ngayon nito is, ano siya, no? Sa slab siya ngayon. So, for example, outside dun sa tie beam na lang or beams natin. Ayan. So, sineselect ko ngayon, ang co-compute nito is cubic meter natin agad. Ayan. So, tanggalin ko na. So, meron tayong 7.7 cubic meters, no? As per plan natin. Ayan. So, meaning, sa use nito sa actual, di ba, pag nagsusupervise kayo ng mga concreting. So, ilan na ba yung nabuhos natin na cubic meters, sir, dyan? Ayan. So, dito, mako-compute nyo na agad or mako-compile nyo na. For example, itong sa kabila na naman, no? Another slab na naman siya. So, volume cubic tayo, meters, so slab 2. So, depth natin is sabihin natin 150 na lang, price 3.5, and then hanap tayo ng ibang kulay. Plum, click OK. So, this one naman sa kabila, tanggalin ko na yung snap dito. Ay, nawala yung click ko. Ulitin ko na lang, no? Volume, slab 2, 150 depth, price per cubic 3.5, and then click OK. So, volume agad yung kino-compute nito as per yung area and then multiply by the thickness na tinagay natin kanina. And then click ano natin. So, dun sa reporting nyo, for example, nag-report kayo, no? Ang mga nabuhusan natin for this time or date is ang total volume in cubic natin dito is 7.7 cubic meter, no? Pero yung area niya is 51.28. This time naman dito sa right side natin is 4.7 cubic meters. So pwede yan for reporting generation natin. So 7.7 and 4.7 cubic meters. So total volume na yan. Actually pag sa estimation mamaya, meron na siyang price agad kasi linagyan ko na siya agad. Okay? So sa volume di na siya same sa air na makikita sa legend ay yung rename. Actually hindi na nare-rename to eh. Kasi automatic siyang hindi, try natin siya dito. F2. So try ko to, no? F2 tapos advance. So try kong i-rename. Okay, maganda dito. Column footings. Footings 2. Ayan. And then click save. May saving dito eh. Save. Hindi. Close pala. Yes. Ayan. So pwede siyang i-rename dun sa settings, advanced settings. So select lang po and then F2. Ayan. And then advance and then dito. So palitan ulit natin yung isa naman, column footings 2. Nasa advanced settings kasi yung ilan eh. So minsan kasi sa sobrang dami na ng softwares na paghahalo ko yung mga softwares dun sa mga Bluebeams, dun sa mga ano dito. So click OK. Ayan. Ayan. So pwede naman siyang rename. So lilitaw naman siya dun sa ano niya. So select lang and ano natin. Kasi matic kasi to na volume cubic meter. So yan. Okay. So ulit lang, no? Kung gusto niyo rename, F2, tapos advance, tapos slab 2, slab 1, and then click OK. Ayan. So may mga renaming naman tayo. So ang lumalabas po sa legend ko is square meter instead of cubic meter. So baka po yung sinelect nyo is area, hindi yung volume in cubic meter. So dapat ang sinelect nyo dito sa baba, volume in cubic meter. Okay? Or hindi kayo naglagay ng ano dapat, naglagay kayo ng depth. So dapat may lalim yan or depth. No? So yan. Sa legend kasi pag sinelect mo yan, dito, yung lilitaw dyan, area. Pero dito, volume siya, yung computation niya. So, i-double check nyo lang po maigi yung sinelect nyo or sinettings nyo. Okay? Ayan. So, next naman na scenario natin. Paano naman kaya, sir, pag inclined or sloping yung mga area natin? Ayan. So, mga inclined or naka-sloping yung mga area na kukunin natin. So, saan ba magandang kunin yan? For example, roof plan tayo. So, kung titignan yung roof plan natin dito, so, hindi natin makukuha yung area na ganito sa top view. Tama ba ako? Kasi kapag kinuha ko yung top view na yan,
iba yung area niya kasi dapat nakaslanting tayo. So meaning kapag dito sa left side elevation, yung bubong natin slanting yan. So hindi siya flat na ganito from this line, di ba? So kasi hindi yan from this point to point. Kasi kung ganun yung ginawa ko sa roof plan ko, dapat flat na flat to or straight line. Tama ba ako? So ngayon, ang gagawin natin is incline or sloping yung ating gagawin dito sa ating elevations. Okay? So ang gagawin ko, paano ngayon to sir? Ang hirap naman. Meron ba tayong computation dito? So try natin. So sa roof plan, so kung papansinin niyo sa area, meron siyang ginawa dyan na tinatawag natin na metric roof. Ayan. So, pero before tayo makapag-proceed dyan, mag-scale na tayo. Kasi tatanungin na naman tayo ulit ni ano yan ni Plan Swift. So, makakalimutin kasi tayo, di ba? Ayan. So, ayan. So, select mo lang, apply mo lang yung ating ano. So, naka-scale na yan. Scale ko na rin tong left side elevation natin. No? So, para isahan na lang mamaya. So, kuha na lang ako ng dimension 0.2. Click OK. Hanap ako ng gagayahin niya na dimension. First point and second point. Ayan. So, okay na yan. So, skilled na yung ating roof plan tsaka left side elevation na yan. So, sa roof plan tayo. So, sa roofing plan, no, for example, sinelect ko tong area and then sinelect ko yung tinatawag natin na metric roof. Okay? So, kapag sinelect ko yung metric roof natin, tatanungin niya ngayon, merong pitch. Naku, may computation for pitch or yung sloping natin na angle. So, paano ba to sir? Kailangan pa natin mag-compute ngayon. So, yun ang problem ngayon, di ba? Kailangan meron tayong information ng pitch. Pero huwag kayong mag-alala, meron tayong tools for that si PlanSwift. So, punta tayo sa left side elevation para malaman natin kung ilan ba yung sloping ng bubong natin as per dito sa elevations natin. So, tingnan natin. No? So, punta tayo dun sa tools. So, sa pinakataas. No? So, nasa left side elevation ako ngayon guys. So, na-scale ko na to. So, punta tayo sa tools. Ayan. So, nagbibinataya time boses ko. Punta tayo sa tools. And then sa calculations tayo, no guys. So, sa calculations, meron tayo dito at sabi niya pitch.